Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig ng mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leo. Kasalukuyang nakatira dito sa Santa Maria, sa Bulacan. Gusto ko lang ibahagi sa channel mo ang isa sa mga karansang hinding-hindi ko makakalimutan. Taong 2010, nakatira kami ng asawa ko sa Caloocan noon. Isang maliit na apartment lamang ang inuupahan namin. Wala naman akong naging problema sa mga kapitbahay ko. Mababait ang mga ito at kasundong-kasundo din ang asawa ko. Hindi nakakaramdam ng pagkaburyo ang misis ko noon, lalo na kapag nasa trabaho ako. Maintenance staff ako sa isang garments factory sa Novaliches. Maayos naman ang naging trabaho ko. Hindi man kalakihan ng sweldo pero sapat na para sa pagkain at renta namin sa bahay. Maayos ang daloy ng buhay namin mag-asawa. Kung kaya't hindi ko lubos sa kalaing, isang pangyayari ang siyang mararanasan ko sa kamay ng isa sa mga katrabaho ko noon. Isang beses noon, abala ako sa pagtatrabaho nang lumapit sa akin si Marvin. Kasamaan ko sa trabaho. Inabot ko sa kanya ang tangke ng spray na gamit ko sa paglilinis ng mga makina. At nakisuyong hawakan niya na muna dahil may gagawin lamang akong saglit noon. Tumango naman ang katrabaho ko at kinuha ang inabot ko. Maayos naman ang takbo ng araw na ito. Hanggang sa hindi sinasadya ay natapunan ko ng tubig ang isa sa mga kasamahan ko, si Jomar. Mabilis naman akong humingi ng tawad kay Jomar noon. Pero sinimangutan niya lamang ako bago naglakad palayo. Hindi ko alam kung galit ba ito o sadyang wala lang talaga siya sa hulog ng araw na yon. Tinapik ni Marvin ang balikat ko at sinabihang hayaan ko na lamang daw si Jomar. Ganun lang raw talaga yon. Lahat na lang ng katrabaho namin ay sinusungitan. Kinahapunan, paglabas ko ng trabaho ay sumama ang pakiramdam ko. Sumakit ang ulo ko hanggang sa batok. Ilang beses ko pang pinisil-pisil ang sentido ko para maibsan ang pananakit ng ulo. Ayos ka lang ba, tol? Tanong ni Marvin sa akin sabay tapik sa balikat ko noon. Tumango ako. Nagpaalam naman na kaagad si Marvin at sinabing mauuna na daw siyang uuwi. Hinihintay na raw kasi siya ng misis niya. Pag-uwi ko sa bahay ay ganun pa rin ang nararamdaman ko. Masama pa rin at parang gusto ko na lamang ang magpahingat mahiga buong magdamag noon. Hindi nga ako nakakain ng gabing yun dahil sa wala akong gana. Inasikaso naman ako ni Lisa at pinainom ng gamot. Bandang alas 8 ng gabi ay kinamusta niya ako at tinanong kung maayos na bang pakiramdam ko noon. Medyo masakit pa rin yung ulo ko. Siguro pagod lang sa trabaho. Sagot ko sa kanya. Para hindi ko na maramdaman ang pananakit ko ng ulo ko na parang mabibiyak na, pinilit kong matulog na lamang. Pero pagsapit ng alas 2 ng madaling araw noon, bigla akong napabalikwas ng gising. Dahil sa matinding pananakit ng sikmura ko. Pakiramdam ko ay parang may pumipiga sa loob ng sikmura ko at parang pinaghahatak ang laman loob ko noon. Napaupo ako sa may higaan. Pinagpapawisan ng malamig. Mabuti na lang at nagising ang asawa ko nung namimilipit na ako sa sakit ng tiyan. Kung kaya't kaagad na nilagyan niya ng langis ang tiyan ko. Matapos niyang lagyan ng sikmura ko ay medyo kumalma naman na. Sinabihan ko siyang matulog na uli siya. Pasensya ka na kung naistorbo ko yung tulog mo, mahal. Sige na, matulog ka na uli. Lalagyan ko na lang uli ng langis ang tiyan ko kapag sumakit. Sabi ko sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay pinakiramdaman ko kung sasakit pa ba ng todo ang tiyan ko.
Lumabas na muna ako ng silid at nagtimpla ng kape. Habang nagkakape at nakatanaw sa labas ng bahay mula sa bintana, may naaninagan akong bulto ng isang lalaki sa hindi kalayuan. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Nakatingin yon sa gawin ng bahay ko. At pamilyar sa akin ang bulto ng lalaking yon. Marvin? Bulalas ko pa. Pero agad na ipinilig ko ang ulo. Dahil imposible namang magawi ang katrabaho kong yon malapit sa harapan ng bahay namin. Tsaka ganitong oras talaga. Imposible. Sambit ko pa at muling tinignan ang bulto ng taong yon. Pero sa ikalawang pagkakataong tinignan ko ang bultong natanaw ko kanina, ay laking pagtataka ko dahil wala na yun sa kinatatayuan niya. Anak ng pating, namamalikmata lang ba ako? Tanong ko sa isipan ko noon. Maya-maya pa ay kamuntik-muntikan ko nang mabitawan ng tasang may lamang kape. Sa kadahilan ng bigla na lamang may kalakihang pusang kulay itim ang tumalon sa bintana kung saan ako nakatanaw. Sa sobrang gulat ko nga ay naitapon ko pa sa pusang yun ang natirang lamang mainit na kape sa tasang iniinuman ko. Mabilis namang bumaba ang pusa at kumaripas na ng takbo palayo nun. Hindi agad ako nakatulog noong bumalik na ako sa higaan. Hindi kasi mawala-wala sa isipan ko ang bulto ng taong nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit na nasa may kadiliman yon, nakatayo, ay pamilyar na pamilyar ito sa akin. Kinaumagahan, kahit masama ang pakiramdam ko ay pinilit ko pa rin pumasok. Ayaw sana ng asawa kong pumasok ako sa trabaho dahil baka mamaya ay mas lalo umanong sumama ang pakiramdam ko noon. Pero sinabi ko sa kanyang ayaw kong magka-problema sa trabaho dahil ang sabi sa akin ng bisor, sa susunod na buwan ay tataasan niya ang sahod ko. Sayang naman kung kailan good shot na ako sa supervisor namin saka naman ako liliban sa trabaho noon. Noon ngang naglalakad na ako papasok sa trabaho, pakiwari ko ay parang may nakatingin sa akin. Saglit akong tumigil sa paglalakad at tumingin sa paligid pero wala naman akong nakikitang may nakatingin. Kaya't ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad. Kinatanghalian, habang kumakain ay nilapitan ako ni Marvin at tinanong kung napansin ko ba daw si Jomar. Tumango naman ako at ako naman ang nagtanong sa kanya kung bakit niya naitanong yon. Saglit na nagpalinga-linga si Marvin bago nagsalita uli. Ano kasi tol? May narinig ako kagabi. Nasa inuman kami sa tapat ng apartment nila. Medyo lasing na yung pinsan ni Jomar at medyo walwal na kung magsalita at hindi na gaanong maintindihan. Pero ang malinaw lamang sa akin noon, nung marinig kong pinag-uusapan ka ni Jomar at ng pinsan niya. Saglit kong itinigil ang pagkain. Tumingin kay Marvin. Inaalam ko kung seryoso ba siya sa sinasabi niya o nagbibiro lang. Pero noong makita kong seryoso siyang nagsalita, ay hindi na ako sumingit pa. Ayon pa sa kanya, kaya daw nagagalit ang katrabaho namin gawa ng sinabihan ko daw itong tamad noong nakaraang linggo. Maliban doon ay may iba pa daw akong masasakit na salitang sinasabi sa kanya. Kumunot ang noo ko't nagwikang, wala naman akong natatandaang mga sinasabing masama kay Jomar. Ang totoo nga niyan ay gusto ko ang ugali ni Jomar. Gawa ng masipag ito sa trabaho at alam kong responsable siya. Kaya nga inilalakad ko siya sa resort din namin. Kaya paano niya nasabing pinagsabihan ko siyang tamad? Nagkibit balikat si Marvin at nagsabing hindi niya rin alam. Baka noon pa talaga ay may lihim ng galit sa akin si Jomar. Kaya't kung ano-ano na lamang ang nasasabi nito dahil sa kalasingan. Kayaan mo na siya tol. Nandito tayo para sa trabaho.
Hindi para magpapel sa mga nakakataas para tumaas na yung mga ranggo sa trabaho. Saad ni Marvin nun. Dagdag niya pang wika. Nalaman niya mula sa isa pa naming katrabahong tumitikit-dikit tumano si Jomar sa visor namin. Baka mamaya niya na malaman-laman ko na lamang gumanong nauna nang mapromote si Jomar kaysa sa akin. Maagawan pa ako ng posisyong ipinangako ni visor sa akin nun. Hindi naman siguro ganon, tsaka kayaan mo na lang siya, tol. Wala akong pakialam kung nagagalit siya sa akin. Ang malaga sa akin ay wala akong ginagawang masama sa kanya. Magalit siya kung gusto niya magalit. Nakita kong ngumiti ng kakaiba si Marvin pero hindi ko na lang pinansin pa. Masama pa rin kasi ang pakiramdam ko. Sa bawat araw na lumilipas ay iba't ibang sakit na ang nararamdaman ko noon. Nung una, masakit yung ulo ko na parang binibiyak. Tapos matinding pananakit na naman sa likod na parang pinaghahampas ng 2x2 na pamalo. Hanggang sa hindi kalaunan ay parang may tinik ng nakatusok sa lalamunan ko pero wala naman akong tonsil. Hindi din ako inuubo. Basta, bigla na lamang akong hindi makakain ng maayos nun. Maski ang uminom ng tubig ay hindi ko na gaanong magawa. Hindi din ako makatulog ng maayos. May mga gabi kasing parang may humihila sa paa ko tuwing nasa kasarapan ako ng tulog noon. Tapos pagising ko ay may mga pasana ang binti ko. Tuloy ay hindi ko na maiwasang mag-alala para sa sarili ko noon. Kahit na may dinaramdam na akong sakit, Sir Seth, ay sige pa rin akong pumapasok sa trabaho. Kapag hindi kasi ako papasok sa trabaho wala akong sasahurin. Dahilan para mabawasan ang ipon namin mag-asawa. Ayaw ko mangyari yun gawa ng buntis ang asawa ko at nag-iipon kami para sa panganganak niya. Kaya't kailangan ko talaga magtrabaho noon. Simula din na magkasakit ako ay mas naging malapit pa si Marvin sa akin. Halos lahat ng ginagawa kong trabaho ay siya nang sumasalo. Alam niya raw kasi may dinaramdam akong sakit kaya tinutulungan niya ako. Si Jomar naman ay tuluyan na akong hindi pinapansin. Tuloy, hindi ko maiwasang magduda sa kanya. Noon wala pa si Marvin na siyang body-body ko. Sanggang dikit kami sa trabaho. Pero isang araw ay bigla na lamang siyang hindi namamansin. At yun na nga, nabalitaan ko na lamang mula sa kasama naming si Marvin na galit pala ito. Isang umaga, muli na naman akong hindi nakapasok sa trabaho. Lantang-lantang katawan ko't nangangayayat na rin ako dahil sa sakit nun. Alalang-alala ng asawa ko sa nangyari. Nakailang beses na kasi kaming nagbabalik-balik sa ospital pero walang nangyayari nun. Ano ba tong nangyayari sa akin? Kung kailan malapit na yung kapanganakan mo, saka naman ako nagkasakit. Tuloy nabawasan yung ipon natin. Tanong ko at sinisi ang sarili ko noon. Maya-maya ay nakaramdam na naman ako ng pagsusuka. Sinabayan pa ng pamimilipit ng sakit ng tiyan. Kaya't muli na naman akong napatakbo sa banyo para sumuka noon. Sa katagalan nga ng pagsusuka ko ay nanlaki ang mga mata ko ng may maisuka akong parang itim na sinulid. May kahabaan yon. At noong hugutin ko mula sa lalamunan, sa parting yon ay hindi ko na maiwasang kalabutan. Tuluyan na rin akong hindi nakapasok sa trabaho. At sa pagkakaalam ko, ay si Marvin na ang pansamantalang pumalit sa naiwan kong trabaho noon. Hindi naman kasi ako basta-bastang mapapaalis dahil halos magsasampung taon na ako sa trabaho ito. Nang malaman naman yun ng asawa ko ay nagsuhestyon na siyang magpatingin kami sa albularyo. Maghahanap daw siya dahil malakas ang kutob niyang hindi na normal ang mga nangyari sa akin. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ko sa kanya dahil wala na akong lakas para kumontra pa. Una naming pinuntahan ni si Mang Rudy sa Valenzuela. Tiningnan niya ako at inalam kung ano ang karamdaman ko. Binugahan niya ako ng usok mula sa halamang dahong
Hindi ko alam kung anong tawag. Matapos niya akong gamutin ay sinabi niya sa asawa kong may nanakit tumano sa akin. Kinulam ako at sa palagay niya ay matinding inggit ang nararamdaman ng taong yon. Pasensya na kayo pero hindi ko kayang gamutin ang sakit mo, iho. Hindi ko kayang tapatan ng mangkukulam na gumawa nito sa'yo. Wika ng albularyo na siyang ikinanpanlumo ko noon. Tinanong ng asawa ko ang albularyo kung sino ang kumulam sa akin pero hindi yun sinabi ng manggagamot. Bagkos ay nagsuwestyon nitong patingnan ako sa ibang manggagamot noon. Baka sakaling may magawa ng paraan at magamot ang sakit ko. Hindi sumuko ang asawa ko matapos naming manggaling sa bahay ng albularyong si Mang Rudy. Muli ay naghanap na naman ito ng ibang manggagamot noon. Nung may nahanap na siya, pinuntahan namin ito. Walang pakialam ang asawa ko kahit na maubos man umano ang pera namin. Ang mahalaga sa kanya ay magamot ako at gumaling. Yung pera daw ay madaling kitain pero yung buhay, hinding-hindi na may babalik pa. Pagdating namin sa bahay ng albularya, sinuri ako nito. Sinabuyan ako ng langis at sinindihan ng kandila. Tapos may mga dasal ding ginawa nun. Pero kagaya ng una naming nilapitan, bigo pa rin kami dahil tinanggihan na naman akong gamutin ng albularya noon. Lumipas sa mga araw, halos 5 albularyo na ang napuntahan namin. Pare-pareho lamang ang sinasabi nila. Kinulam ako at ayaw nila akong gamutin dahil malakas ang kalaman nung taong gumawa sa akin noon. Labis-labis ng pag-aalala ng misis ko. Naawa na rin ako sa kanya dahil sa pakiramdam ko ay naging pabigat na lamang ako kay Liza. Isang araw, dumating ang binan kong lalaki, si Tatay Nestor. Nabalitaan niya ang tungkol sa nangyari sa akin kaya naman dumaan na muna ito sa bahay namin para makibalita noon. Bakit hindi na lang muna kayo umuwi sa Antique? May alam akong matandang albularyo doon, si Mang Ador. Marami ng taong napagaling ang albularyong ito. Dagdag niya pang wika. Kung aalalahanin umano namin ang gastos sa pamasahe papuntang Antique, huwag kami mag-alala dahil siya na ang bahala. Nagsuwestyon din ang binan kong si Tatay Nestor na samahan niya kaming pumunta doon para may aalalay sa akin ang hindi mahirapan ng asawa ko. Malakas ang tiwala kong gagaling ang asawa mo kapag dinala natin siya kay Mang Ador. Dapat nung nakaraan mo pa sinabi sa akin na may pinagdadaanan na pala kayo dito sa bahay eh. Hindi sana'y natulungan ko na kagad kayo. Anya. Nagpaliwanag ang asawa ko at sinabi niya natataranta na siya at hindi na alam kung ano ang gagawin. Kung kaya naman na wala sa isip niya ang iparating sa mga magulang niyang nangyari. Di bale, bukas na bukas ay aalis na tayo. Sabihin ko sa nanay mo yung nangyari. Tiyak akong hindi mapalagay ang nanay mo sa mga nangyari ngayon dito sa inyo. Nag-usap muna saglit si Lisa at ang kanyang ama. Pinag-usapan nila kung ano ang mga dadalhin sa kinabukasan. Wala na akong lakas pa para tumutol sa suwestyon ng binan ko. Hindi ko na matandaan pa kung paano kami nakabiyahe papuntang Antique noon. Halos wala na akong malay noon. Para akong lantang halamang pinilit bumangon para bumiyahe. Hindi ko na nga rin pinansin kung ilang oras ang itinagal namin sa biyahe. Habang bumabiyahe kami, hindi binibitawan ng asawa ko ang kamay ko. Panay rin ang pagsasalita niya at pinapalakas ang loob ko noon. Palagi niyang sinasabing lumaban ako at magpalakas dahil manganganak pa siya. Na huwag akong sumuko dahil hindi siya susuko umano. Tahimik lamang ako at hindi sumasagot sa mga sinasabi niya. Ayoko marinig niyang pagdaing ko noon. Pero sa loob-loob ko, gustong gusto ko nang sumuko. Sobrang sakit ng buong katawan ko. May mga pantal akong tumutubo. Maliban doon ay may mga gabing lumulobo ang tiyan ko at napakasakit noon na parabang puputok na yun anumang oras.
Samot-saring sakit ang nararanasan ko at konting-konti na lamang ay susuko na ako noon. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga sakripisyong ginagawa ng asawa ko, pilit akong lumalaban. Pagdating namin sa Antique, sa baryo ng kaanak ng asawa ko ay sinalubong kami ng ilan sa mga kaanak nila. Inalalayan ako noon. Doon kami tumuloy sa bahay ng matandang kapatid ng biyenan ko, sa bahay ni Miling. Maliit lamang ang bahay nito pero malawak naman ang bakuran. Nung sumunod na araw, wala nang paligoy-ligoy pa. Pumunta na kami kaagad sa bahay ng matandang albularyo. Tinitigan ako ng albularyo mula ulo hanggang paa bago pinapasok sa loob ng bahay nito. Pinahiga niya ako sa banig nun. Tingnan natin kung anong kumakapit sa iyo at kung sino ang may gawa. Unang tingin ko pa lang sa iyo ay alam ko nang kinukulam ka. Pero hindi ko alam kung anong klaseng insekto at pangungulam ang ginamit sa iyo. Sabi ng albularyo habang tinitingnan ng mga pantal ko sa katawan. Habang sinusuri ako ni Mang Ador, ay sandali kong inilibot ang paningin sa bahay niya. Simple lang ang bahay ng matanda. Maraming mga botelyang may lamang langis ang natanaw ko at iba't ibang uri ng ugat ng puno ang nakasabit malapit sa bintana. Narinig kong napapalatak ang albularyo at sinabing kinulam umano ako. Pero wag raw akong mag-alala dahil kayang-kaya niyang gawan ng paraan ang pinagdadaanan kong suliranin. Nakaramdam ako ng pag-asa matapos sabihin niya na manggagamot. Samantalang ang asawa ko naman ay napangiti at sa tingin ko ay nabuhayin na rin siya ng loob noon. Ang binan ko namang si Tatay Nestor ay nagpasalamat na kaagad sa albularyo kahit na hindi pa man nag-uumpisa ang gamutan noon. Huwag na muna kayong lumapit dito. Ang dapat niyong gawin ay magdasal sa taas na sana'y mas mapabilis ang gamutang gagawin ko. Dahil wala tayong kasiguraduhan kung kakayanin ba ng katawan ng lalaking ito ang gamutang gagawin ko. May mga binanggit na dasal ang matanda. At sa bawat pagbanggit niya ay nakaramdam ako ng kaginhawaan sa katawan. Tuloy ay hindi ko maiwasang umungot. Maya-maya pa ay hinugot niyang isang maliit na supot mula sa bayong. Binuksan niya yun at inilabas sa mga tuyong dahon, ugat at parang abo. Pagkatapos ay kumuha ito ng bote ng langis at binuhos sa palad niya at saka pinahid sa tiyan ko. Habang ginagawa niya yun, ramdam ko kaagad ang init. Dahil sa parang nagdidiliryo na ako ay hindi ko na maintindihan ang sinasabi at ang ibang ginagawa ng albularyo. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lamang ang muling pananakit ng tiyan. Para na akong maiihi sa salawal ko na hindi ko maintindihan. Sa kadahilan ng parang may kung ano ang gumagalaw sa loob at para bang pinagtutusok ng napakaraming karayom ang kaloob-looban ko noon. Napapikit na lamang ako at kulang na lamang ay umiyak. Sobrang sakit talaga. Lalabas yan! Huwag mong pigilan! Sabi ni Mang Ador. At muli na naman akong nagdasal. Umabot ng ilang oras ang ginagawa niyang gamutan. Halos lahat na yata ng pagkain o tubig na nasa sikmura ko ay naisuka ko na noon. Matapos kong magsuka ay may inabot siyang tubig na inusalan ng dasal. Inutusan niya akong inumin yon para luminis na ang katawan ko. Nang abutin ko yon at itapat na sa bibig ko, napangiwi ako ng malanghap ko ang mabahong amoy. Parang pinaghalong bulok na dahon at langis ng niyog. Pero dahil sa desperado na akong gumaling at mawala ng sakit na nararamdaman ko noon, ininom ko yun ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos kong uminom, pagkalapag ko pa lamang sa baso, nahilo na ako. Muli ay humiga ako at pinakiramdaman ang sarili. Wala pa mang ilang segundo ay ramdam kong nangihina na ang kalamnan ko. Nanginginig na rin ang buong katawan ko na para bang kinukumbulsyon ako noon.
Hindi pa tayo tapos. Kaya dapat lumaban ka. Isipin mo na lang ang asawa mo at ang magiging anak ninyo. Labanan mo ang kung anumang sakit na nararamdaman mo dyan sa katawan. Ikaw lang ang tanging makakagawa niyan, hindi ako. Kahit na nangihina ay pinilit akong tumugon sa sinasabi ng albularyo. Dagdag niya pang saad, hindi madali ang gamutang ginagawa niya dahil napakalakas ng kulam na ibinato sa akin. Hindi yun madaling baklasin. Grabing inggit tumano ang naramdaman ng taong may gawa nun. Muli, ay may mga ritual na namang ginawa ang manggagamot. At hapon na nung itigil niyang ginagawang panggagamot nun. Bukas na natin ituloy ang gamutan. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna para may lakas ka bukas. Wika ng albularyo at sinabihan akong hindi pwedeng ituloy-tuloy ang gamutan at baka hindi umano kayanin ng katawan ko. Maraming salamat, Mang Ador. Hindi pa rin talaga nagbago ang kakayahan mo sa panggagamot. Mabuti na lang talaga at naisip kita. Kaya dinala ko na sila dito sa atin para maipagamot. Sambit ng biyanan ko. Hindi ko na masyadong naintindihan pa ang pinag-uusapan nila. Dahil hapong-hapo na ako at mas pinili ko na lamang ang ipikit ang mga mata kesa makinig sa usapan. Kinabukasan ay muli na namang inumpisa ni Mang Ador ang gamutan. Pagmulat na pagmulat pa lamang ng mga mata ko, nalanghap ko na kagad ang napakabahong usok nun. Napaubo pa ako ng ilang beses at napaigik dahil sa nakakasulasok sa ilong ang mabahong amoy na yon. Para yung mga sinunog na balahibo ng manok. Sa bawat pag-ubo ay sumasakit ang katawan ko at hindi ko matukoy-tukoy kung saan banda ang masakit nun. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay hinampas niya ng dahon ng likod ko ng paulit-ulit. Hindi naman masakit ang ginawa niya pero nagulat pa rin ako at hindi nakapaghanda. Kaya't hindi agad ako nakakilos ng ilang segundo. Nung matapos ng hampasin ng matanda ang katawan ko, ay itinapat niya naman sa akin ang usok nun. Hindi pa siya nakontento. Dahil talagang pinaupo niya ako sa upuang walang sandalan at binalutan ng makapal na kumot. Tapos ay inilagay niya sa ilalim ng upuan ko ang nagbabagang uling na may insenso at 3 pirasong balahibo ng manok. Sobrang baho nun at halos magkanda duwal-duwal na ako at hindi na napigilan ng sariling umiyak. Pakiramdam ko ay para akong tinotorture ng mga sandaling yon. Biruin mo ba naman, Sir Seth? Pagdilat pa lamang ng mga mata mo, bigla ka ng pinaghahampas ng albularyo. Tapos pinausukan ka pa habang binabalot ng makapal na kumot nun. Sobrang baho pa ng sinunog na balahibo ng manok. Parang hindi makatarungan ang ginawa ng matanda. Pero makaraan lamang ang ilang minuto. Hindi ko na napigilan ang sarilit. Bigla na lamang akong sumuka. Pero hindi pagkain ang isinuka ko. Para yung sinulid na kulay itim. Mahabang itim na hibla at may bahid ng dugo. Dahan-dahang hinatak ng albularyo mula sa bibig ko ang mahabang hibla ng itim na sinulid. Tumirik-tirik pa ang mga mata ko at sobrang sakit na ng lalamunan ko at parang malalagutan na ako ng hininga nun. As in, grabe ang pinagdaanan ko noong ginagamot na ako nito. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat at talagang nanindig ang mga balahibo ko ay noong malaman kong hindi lamang pala itim na sinulid ang naisuka ko noon. Dahil may iilang hibla din ng buhok ng tao ang nakahalo doon. Magkahalong pandidiri at pagkaawa ang naramdaman ko sa sarili. Matapos ngang maalis ng albularyo ang hibla ng buhok at itim na sinulid, para akong tinanggalan ng tinik sa lalamunan. Sobrang luwag na ng paghinga ko at nawala na rin ang pamimigat ng katawan ko noon.
Yung dating tiyan kong malabotete ay dahan-dahan nang umimpis. May inusal na orasyon ng albularyo. Hinihip yun sa bunbunan ko. Bago niya sinabing tapos na ang gamutan. Nalagpasan ko na at naiwasan si kamatayan nun. Magsimba daw ako at magpasalamat matapos kong makapagpahinga ng ilang araw. Nanatili pa kami ng 2 araw sa bahay ng albularyo. Ginamot niya pa kasi ang mga sugat ko sa katawan para tuluyan ng gumaling. Isa pa, nagpapalakas din ako dahil halos mag-iisang linggo na akong nabaldado. Mabuti na lamang talaga at naririyan ng asawa ko. Nakahanda itong alalayan ako at samahan sa hirap na napagdaanan ko noon. Interesado ka bang malaman kung sino ang kumulam sa'yo bago kayo umalis dito sa pamamahay ko? Seryosong tanong ng matanda noon. Isang umaga, habang nagkakape kami. Napatingin ako sa kanya at mabigat ang loob ko. Ayoko na sanang halongkatin pa kung sino ang gumawa nun. Sobrang hirap kasi talaga ng napagdaanan ko at parang mamamatay na ako nitong mga nagdaan. Hindi pa man ako nakasagot ay si Tatay Nestor na ang nagsalita nun. Sabi niya, gusto niyang malaman kung sino. Nararapat lang na malaman ko umano dahil hindi basta-bastang paghihirap lamang ang napagdaanan ko nun. Kung kaya't dapat alamin ko kung sino ang kumulam. Seryosong tiningnan ko si Mang Ador. Tinanong kung sino ang kumulam sa akin. Kinuha niyang isang maliit na palangganita. Nilagyan ito ng langis at tubig. Pagkatapos ay binabad ang isang piraso ng papel na inusalan niya. Nagsindi siya ng kandila at dahan-dahang iniikot sa ibabaw ng palangganita habang pabulong na nagdarasal at nakapikit nun. May kilala ka bang Marvin? Tanong ng albularyo. Opo, katrabaho ko po siya. Ano pong meron? Ayoko sana mag-isip ng hindi maganda tungkol dito. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Siya nga, tama ako at hindi ako maaaring magkamali. Lumapit siya sa isang mangkukulam at ipinakulam ka. Tahasang sagot ng matanda nun. Pero paano? Bakit niya ako ipinakulam gayong wala naman akong kasalanan sa kanya? Kung sa pakikitungo, maayos naman akong nakitungo sa kanya. Bakit po niya nagawa yun? Tumingin ng diretso sa akin ang albularyo bago nagsalita. Dahil sa trabaho, naiinggit siya sa posisyon mo sa trabaho, kaya't gusto niyang makuha yon. Gumawa siya ng paraan para masira ka at yun nga, ipinakulam ka niya. Panandaliang hindi ako makapagsalita. Matapos malaman ang sinabi ng albularyo. Hindi ko lubos sa kalaing magagawa niya ang mga bagay na napagdaanan ko. Kaibigan pa naman ang turing ko sa kanya pero iba pala ang turing niya sa akin noon. Naisip kong marahil ay siniraan niya ako kay Jomar kaya lumayo ang katrabaho kong yon. Gaya ng mga paninirang sinasabi niya. Gusto mo bang ibalik ko sa kanya ang lahat ng ginawa sa iyo ng mangkukulam? Tanong ng albularyo. Hindi na ho. May maliit na anak yung Marvin na yan. Kawawa ang asawa at anak niya kung sakali mang mangyari sa kanyang naranasan ko. Sagot ko at sunod-sunod na umiling. Sige, kung yan ang gusto mo. Aniya at hindi na nagsalita pa. Nagwika naman ang binan kong hindi dapat tumano ako maawa. Dahil hindi naman umano naawa ang katrabaho kong yun sa asawa kong buntis. Kaya't bakit ko umano ito kakawaan? Hayaan mo na lang po siya, tay. Diyos na yung bahala sa kasalanan ginawa niya. Sumabat naman ang manggagamot na tama daw ang desisyon ko. Nararapat lamang na hindi ako gumante dahil magkakaanak pa naman umano ako. Mas mainam na yung mamuhay kami ng payapa. At kung pwede lang ay wag na akong bumalik pa sa trabaho noon. Malakas umano ang pakiramdam ng albularyong
hindi lamang iisa ang naiinggit sa posisyon ko. Lumipas ang 1 linggo. Bumalik na kami sa Manila. Kagaya ng payo ni Mang Ador ay hindi na ako bumalik pa sa trabaho noon. Nagtayo na lamang kami ng maliit na negosyo at pinagtulungan namin mag-asawang palaguin ito. Palagi na rin kaming binibisita ng mga binan ko para alamin ang kalagayan namin. Isang beses nga'y nagulat ako na makita ko sa harapan ng bahay namin si Jomar. Ngumiti ito nang matanaw niya ako at nabadaling lumapit. "Himala, nadalaw ka sa bahay." Kakamot-kamot sa ulong humingi ito ng tawad kung bakit iniwasan niya ako ng mga nagdaan. Wala yun, teka. Bakit ka nga pala nadalaw? Nagimbal ako ng ibalita sa akin ni Jomar kung ano ang nangyari kay Marvin. Ayon sa kanya ay natanggal umano sa trabaho si Marvin dahil nadisgrasya daw ito noong papasok sa trabaho. Naputol umano ang kaliwang braso niya, kaya hindi na ito pwedeng magtrabaho pa. Yun na ba yung sasabihin mo? Ang bilis talaga ng karma, no? Ani ko pa. Pero sa kaloob-looban ko ay nakaramdam din naman ako ng awa doon. Hindi lang yun ang sasabihin ko, tol. Alam mo ba, nalaman ko mula sa isa pa nating katrabaho. Si Marvin din pala yung salarin kung bakit ka nagkasakit at hindi na pumasok sa trabaho. Ang sabi, ipinakulam ka doon ni Marvin. Gusto niya makuha yung posisyon mo sa trabaho. Aba, ang lokong yun. Na dahil lang sa pagkagahaman sa trabaho, nagawa kang ipakulam. Alam ko na yun, tol. Katunayan nga, kakagaling lang namin ng antike. Doon ako nagbagamot. Si Marvin nga yung tinukoy ng albularing sumalbahe. Nagpaliwanag naman si Jomar kung bakit bigla niya na lang akong iniwasan noon sa trabaho. Hindi niya inakalang ang lahat pala ng sinasabi ni Marvin sa kanya. Pawang paninira lang. Kaya nga iniwasan niya na lamang ako noon pa dahil ayaw niya ng gulo. Sinabi ko sa kanyang huwag na naming pag-usapan ng tungkol sa nakaraan. Kinikilabutan talaga kasi ako tuwing naaalala ko ang mga bagay na napagdaanan ko noon. Lalong-lalo na noong ipinakulam ako ng katrabaho ko. Dahil sa inggit. Simula noon na hindi na ako nangamuhan pa. Habang lumilipas kasi ang mga araw at linggo at buwan, unti-unti namang lumago ang negosyo namin mag-asawa. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko.